Hello mga ka-busy mind. So may iba na namang klaseng addressable fire alarm device na ibahagi natin. So ito ay interface module. So ang interface module na ito ay may dalawang control. Buksan natin. Yan, makita yan sa loob. So tandaan natin, maraming klase ang addressable fire alarm system. So kung hindi ka pa naka-experience ng ganitong klase ng fire alarm device, so panoorin mo ang video na ito. So ito ay ang pag-address ng device na ito gamit ang dip switch. So ito ang mga terminal. So, bago natin ibahagi yung pag-address, ito muna yung loop. So ang device na ito ay naka-parallel lang yung cable natin yan. So itong loop in, yan, positive, dito dalawang positive, dito naman ay dalawang negative. Isa naman ay ito yung input signal. So pre voltage ito. So may resistor na in of line na 20K pang trigger alarm yan. So EOL. Kapag walang resistor, hindi mag-alarm ating panel kahit nag-trigger na yung ibang system na nakakonect sa ating fire alarm. So dito naman sa isang terminal, ito ay relay output. So common, normally open, normally close. So paano nga ba ito gumagana? So tandaan natin, ito ay may addressing switch. So piklatin natin ito. So bago natin tingnan sa loob, alamin muna natin ang dip switch. So ito ay hanggang 8 switch. So ang pagbasa niyan, yung unang switch off, yan, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. So 8 dip switch yan. So sa pag-address dito, kailangan ang pagbilang ng address ay naka-off yung dip switch. Halimbawa, address dito ay 1. So dapat i-off natin itong 1 na dip switch. So dito sa loob, makikita natin yan. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 1 ang address. I-off natin yung 1. Yung 2 hanggang sa 8 na dip switch, i-on natin yan. So ganyan gumagana ang addressable na device na ito gamit ang dip switch sa pag-address. Okay? Kung may idea din kayo sa mga fire alarm system, paki-share naman sa comment section. Okay? Bye-bye mga ka-busy mind.